Scam prevention alert para sa mga bago at mga luma na lagi pa rin nai-scam. Oo, marami ang nai-scam pa rin dito sa Pupo at isa na rin ako doon. Pero hindi ako nai-scam sa pagtitrade. Na-scam ako sa pagbili ng coins. Sa arasihan mismo ako na-scam. At napasok ang aking agency nang dahil sa ako ay binola at pinaikot-ikot ako ng mga scammer na ako daw ay gagawing coin seller at doon ako nila napapayag. So, ang nangyari sa akin, sinend ang QR code. Pagka-scan ko ng QR code, pasok. Doon nila napasok ang aking agency. Almost 62,000 peso ang nawala sa akin. 7,200 from GCash kasi pambili ko yon ng 1.5 na coins na dapat kong ibebenta. Then after nun, pinasok na nila ang aking agency na nakuha nila lahat ng aking income. So, paano nga ba natin maiiwasan ang ganitong eksena? Ayan. Si Pupo ay hindi nagkukulang about sa mga paalala. Okay? Kaya nga naglagay siya ng Scam Prevention Alert. Okay? Please follow the reminders below to avoid the financial losses by scam. Okay? Number 1 dito ay all users use their own information. Ulit natin parang syunga yung English ko. Okay, number 1 dito ay all users should use their own information for withdrawal. Okay? Kapag mag-ano tayo ng Pupo and make it sure na tayo ay ang lahat ng information natin ay tayo lang ang nakakaalam. Huwag nating ibibigay sa kahit kanino or kahit sa kaibigan kakilala mo. Kailangan ikaw lang ang nakakaalam ng details natin about withdrawal. Okay? Para maiwasan natin na hindi tayo yung ating, halimbawa kasi may nagkakaroon ng problema at pinapahiram nila yung sa UST, di ba yun? Hindi ko kasi alam yung mga ganyan guys kasi ang ginagamit ko pag withdraw ay GCash. Okay? Yung number 2 natin, the platforms does not support any gift trading between users. Okay, ito paalala. Kaya tayo nai-scam dahil nakikipag-trade tayo on inbox. Kapag may nag-message sa atin, for example, ang mga scammer pinapasok ang ating account kapag nakikita nila na nagbi-big win tayo. May bigla na lamang mag-message sa atin sa inbox na kung ano-ano, mga ek-ek labo, na mga pabulaklak ng mga salita ng mga scammer. Oy, dito ka mag-trade sa akin, safe dito. Tapos ikaw yung paunahin na papagbagsakin. And after mong ibagsak yung coins mo sa kanya, blacklisted ka na. Okay? Wag na wag kayong makikipag-trade on inbox. Wag na wag kayong makikipag-trade sa mga nagme-message sa iyo nyo sa inbox. Na ganito, legit dito, ganyan, legit dito, ganyan doon. And doon sa nakikita ninyo yung mga flow tag, yung mga kung ano, mga sticker na yan, legit 500 trade. Pag pinindot mo yon, punta ka agad sa panel nila. Wag na wag kayong makikipag-trade dyan. Karamihan sa mga gumagamit ng float tag at ng mga sticker na yan ay mga scammer. Ha? Marami ang legit na pwede kayong mag-trade. Isa na ako doon. Yung panel ko, ginamit ko for the safety ng mga kapupuers natin na mag-trade. Any amount, pwede kayong mag-trade sa aking panel na hindi ako humihingi ng inuwang hagis. Depende na lang sa inyo kung gusto kayo magbigay or hindi. Igaguide pa kayo ng aking mga host, ng aking mga moderator kung papaano mag-trade ng maayos. And make it sure kapag magti-trade ka sa aking panel ay open cam. Then after naka-open cam ay screenshot or screen record. Sa bawat isa, 5 and 6, nun lang kayo uupo. Then screen record, then bagsak ang coins. Ganon. Para safe. Okay? Then, number 3, please look for the authorized coin sealer for the offline coins recharge. Okay. Dito sa mga mahilig mag-RC. Marami din ang nagpapanggap na mga scammer na keme-keme na coin seller, mga legit, binababaan yung presyo para pag nakuha nila yung mga simpati ng mga tao, doon sila bibili kasi mababa ang presyo. Then after ninyong mag-send sa inyong GCash nung amount na ibibili ninyo, ibo-blacklist na kayo.
So wag na wag kayong bibili sa mabababa ang RC-han ng mga coins. Okay lang na bumili kayo ng medyo mahal, at least safe. And then sa mga kapupuers natin, na mga legit na may coin seller, makikita niyo doon sa name tag nila. Nakalagay doon, coin seller. So sila ay mga legit na mga coin seller. Marami dito sa Pupo. Pero alam ko, may maintain balance yan. 5 million siguro yung mga maintain balance nila. So ayun siya, may mga legit na mga coin seller dito, doon kayo bumili. And wag na wag kayong bumili din sa Play Store, sobrang mahal. Dati ako noon, wala pa akong mga alam about sa mga ganyan. Sa Play Store ako bumibili talaga, sobrang mahal. Nauubos ang laman ng ATM ko nang dahil lang sa paglalaro ng Pupo na yan dati noon. Pero nung ako'y natuto, bumibili ako doon sa aking admin. Hindi na ako, kasi dati nagtitinda ako ng coins, trinay ko, after naman no, na-scam naman kami, tinigil ko na lang siya. Yun, ganun siya. Then maghanap kayo ng mga legit na mga coins. Marami dito sa Pupo, kaso hindi ko lang talaga siya inaano kaya kasi ayaw ko talagang papasukan ng kung sino man. Kung sa agency ko okay lang, pero sa mga outsider, hindi talaga ako nagpapapasok. Okay? Okay, number 4, please confirm the payment before making the coins transaction. Okay. Kapag tayo ay nagbibinta ng mga coins, make it sure na kapag ang ginamit natin ay GCash, alam naman natin nag-i-inbox naman yan kung dumating na yung tawag dito? May mga code yan, di ba? Kapag bumibili kayo ng GCash, tapos doon sa mismong coin seller, may na code, tapos makikita nyo doon yung amount, kung magkano, i-check natin yung time. Tapos, yung code nung bumili, para mas legit natin alam. Kasi alam mo yung iba, ini-edit nila yan. Ini-edit nila yung oras, tapos yung time, tapos yung presyo, binabago-bago nila. Diyan din ako nadali sa aking RC-han dati. Ang gagaling nilang mag-edit ng mga time, pero pag check mo doon sa inbox mo sa GCash mo, iba na, wala naman siyang pumasok. Kaya make it sure na magaling tayo talaga sa pag-check ng oras, yung mga amount, mga kung anik-anik, lagi nating i-check yan. So ayun siya. So kailangan lang talaga dito sa Pupo, kapag ikaw ay bago, wag na wag kang makikipag-transaction sa anuman ko kanino man, ha? Kapag halimbawa may mga gusto mag-trade sa inyo in inbox, wag na wag kayo makikipag-trade kapag hindi inyo kakilala. And wag na wag kayong magbibigay ng any detail sa inyong account. Kasi pabula-bulahin kayo niyan, mga scammer, magagaling talaga yung magbola. Kasi talagang tatanungin pa, oy, ilan pa yung points mo dyan? Baka gusto mong i-recharge ulo, i-change to 2 points, tapos i-trade mo na siya lahat. So, gagawin mo naman, so ikaw na syunga-syunga, susunod-sunod ka sa kanya, sa inuutos niya, kasi nga, nagmamarunong itong mga scammer. Ganyan sila, pinapaikot kanila, kaya kailangan magaling kang kumilati sa anuman or kung sa sino man na makikipag-trade sa iyo. And wag na wag kayong makikipag-trade kapag alam ninyo lamang ng mga tingi-ting ilaan yung kanilang trade lang, kung ilan-ilan lang sila sa panel nila. Wag na wag kayong makikipag-trade kapag ganon. And sa about naman sa mga password ng ating mga Pupo, wag na wag din nating ipamimigay. Kahit mismong number mo, wag mong ipamimigay. Kasi di ba pag maglalagin tayo about Pupo, pwede sa Facebook, pwede sa Google, and pwede sa number natin. So, 3 lang naman yung option kapag maglalagin tayo sa Pupo. So, wag na wag ninyong ibibigay, and make it sure na laging strong password ang gagamitin natin sa ating account. So, ayun po, maraming salamat at sana yung katulong sa inyo. And please, comment down below kung saan nakakarating ang aking mga video. Bye-bye! Shout out time! Shout out Milagros Garan. Shout out Ready Ambak Chiksal. Shout out Nicolene. Shout out Rachel Artis. Shout out Ellen Turan. Shout out Nora Hata Simunagan. Shout out Pearl R. Nason. Shout out Lovely Pasagi Plug. Shout out Reds Riberoso. Shout out Neknek C. Kerba. Shout out Liz Baclayo Tasgin. Shout out Tan Soriano Shela. Shout out Mickey Jane Ebol Patug.
Shout out Levi Di Ocampo. Shout out Lisel Libuna. Shout out Rename Amura Modelo. Shout out Samara Panambulan. Shout out Chavitay Siruma. Shout out LBA Arenas. Shout out